XXRUZ. Hello? Hello. Hello. May question ako. Thank you sa may question ako. Hindi ako pro Marcos pero ito yung tatanong ko. If sa mata ng mga DDS maganda yung drug war, bakit hindi pinaaresto ni Duterte si Marcos? Since nasa watch list naman pala siya. Well, if this includes sa mga malalaking drug lord katulad na Peter Lim. Kasi po sa batas po natin, ang mga drug users po ay hindi po inaaresto. Sila po ay binibigyan ng panahon na makapagparehab. Actually, XX, kasi, ine-equate nyo kasi yung parang, yung drug list, ganyan-ganyan, yung ganyan. PRRD never referred to BBM as, as a drug lord. Okay? Sinabi niya, si BBM, ay addict. Ay addict, di ba? Ay addict. How do we treat addict in our society? Nire-rehab. Diba? Diba no si PRRD, nung nilaunch niya yung drug war, pinasuko niya lahat ng addict. Na dapat magparehab kayo, ganyan. And ang daming sumuko. Pati yung mga pusher na small time, actually sumuko din. 1.7. Yes, oo. And also, ang tawag dito, kumbaga, actually give space dun sa mga drug addict na magbago kayo, ganyan. And also, yung tokhang na approach ni PRRD dito sa war on drugs is actually tok pakiusap. Pag alam niya na ang family member mo ay drug addict, kakatukin niya yung bahay ninyo at sasabihin na, nanay, tatay, yung anak nyo addict. Pagka iyan, wala kayong ginawa dyan at yan ay naging salot ng lipunan, pasensyahan tayo. Okay, so ngayon, your question, bakit hindi inaresto? Is it out of character dun sa war on drugs ni PRRD? It is not. Okay, now, during the speech of PRRD, kahit si PRRD, tinanong niya, ang tanong dyan, sino ang nagsusupply sa kanya? Okay? So, there, you can actually see that hindi naman niya nire-refer na drug lord si BBM drug user. And ang problema sa drug user, hindi nga maayos ang pag-iisip. And PBBM happens to be the president of this country, and we cannot afford na laging bangag ang isang presidente because our future depends on his his thinking. Yun yung issue ng XX. Well, tama yung tanong ni XXRY, no? Pero maraming possibilities. One possibility is baka sinabihan siya nandito sa drug list at baka naman kasi nanako magpaparehab. O hindi nagagamit. So kaya hindi na siya pinangalanan diyan. Wala namang pinangalanan na addict ng mga politiko doon sa drug list ni sa narco list ni Duterte. Mga pinangalanan doon is yung mga pulis na involved sa drug trade. So hindi naman yung pinangalanan. So marami politikong addict. So, hindi lang si Marcos, pero pinangalanan niya yung mga protector, yung mga yon. Kasi alam ko yan, no? Alam ko yung hindi dahil sa nasa watchlist kayo nuhuli ka kasi meron akong relative. Yung kaya ayoko ng shabu, no? Meron akong relative na addict sa shabu. Nandun siya sa watchlist. Sabi ko talaga, bahala ako. Sabi ko talaga, ay naku, pag sinabihan ko yung mga kamag-anak, pag hindi yan nagbago, bahala na kayo. And this experience is across the board. You talk to a lot of family. Alam nila na yung kamag-anak nila nasa watchlist dahil nga addict. Yeah. Minuli ba? So, ayun XX. So parang tingin ko you really have to actually nung una nga, nung mga tinatanong nila yan, na parang, sige, let the president explain it, ganyan-ganyan, na parang, kaso parang ginawa rin siyang bala nung mga, mga anti-Duterte, na, hindi, dapat hinuli niya, dapat kineme niya, ganyan-ganyan. So that is why, yung isang episode ko actually dito, we look back dun sa war on drug, na parang, ano ba yung treatment ni PRRD sa mga addict in the first place? Oh, 1.6, 1.7 million lang sumuko, no? They're all alone. Diba inaresto? Oh, kasi di ba inano na nga namin to, no, na nakafocus kasi mga tao sa namatay, pero hello, most na na-apprehend sa war on drugs are buhay. Less than 1% lang ang namatay. So
if you're gonna look at that number, yeah, you can cry for 20,000, but the truth is, sabihin na natin na 20,000, which is not a true number dahil nasa ba yung 20,000 bodies? No one can produce 20... Ha? Nasa Rappler. Oo, no one can produce 20,000 bodies. Di mo nakita nyo ng COVID? Yung sa New York, iba, ilang katawan pa lang yun, 1,000 or 5,000 dead, wala na silang mahanap ng paglilibingan. Kahit sa Italy, di ba? Ilan ba yung namatay sa Italy? Parang wala pang 5,000 yung namatay sa Italy ata nung mga matatanda. Wala na silang mapaglibingan. Nakakalat na lang yung mga bangkay. Tayo baklo 20,000. Saan ba nilagay yan? 20,000 na yan. Di ba? Parang, nasan yan? Anyway, so yun yung ano na pag titingnan mo yung statistics, mas marami yung buhay na buhay. Yung mga anak ng OFW yung mga OFW nga natutuwa sila, nagtabaan yung mga anak. Yung mga nasa Netherlands ako, yung mga kapatid nila, kamag-anak nila na mga adik na wala na sa pag-aadik. Pero may mga natatakot din ngayon kasi bumalik na sa pag-aadik yung mga kamag-anak nila nung nawala si Duterte. So maybe there is a problem. Anyway, so yun ang eksena natin, no. Bakit si tama yung tanong. I believe explanation niyan in the future kung bakit hindi siya pinahuli. Dahil nga adik lang naman. Oo. So ayun, does that make sense with you, XX? Para sa akin, parang ano lang, 50-50. Nagets ko yung 50 parang hindi ako na ano. And what stops you from being convinced? Kasi nung panahon ni Duterte, meron talagang innocenteng na kuwari yung warrant of arrest. Wala namang warrant of arrest, pinapahuli yung tao kahit inosente. Pero yung malalaking drug lord talaga, tulad nila Peter Lim, hindi sila pinapahuli. Kasi katulad may standing warrant of arrest si Peter Lim. May warrant of arrest si Peter Lim. Pinapahuli siya. Ayun nga, pinapahuli siya pero hindi siya hulihin. Pero yung mga walang warrant of arrest. Kasi nagtatago siya. Nagtatago siya, but he has a standing warrant of arrest, so he is going to be apprehended anytime. XSRY, kilala mo ba mga paruhinog? Kilala mo ba si Jaguar? Kilala mo ba sila Kerwin Espinosa? Kilala mo ba mga huge drug lords na nahuli nung panahon ni PRRD? Actually, hindi lang sila huli, patay na sila. Patay, oo. Kilala mo ba si paruhinog, XXRY? Nababalitaan ko lang. Okay. David Ryan Ignacio, handito ka ba, David Ryan Ignacio? Kasi si David Ryan Ignacio has a very, very real experience with the paruhinog. Umakyat to sa live ko sa TikTok actually. And sa totoo lang, naiiyak talaga siya dahil sabi niya, finally, we can live our lives nung nawala na ang paruhinog. XXRY, ilang taong ka na ba? 26. 26 bata pa. So hindi niya talaga alam, hindi niya kilala to si paruhinog. Okay. Ang mga paruhinog, XXRY, sila ang drug kingpin sa buong Mindanao. Ang mga paruhinog, naka-base yan sa Osamis. Okay, ang Osamis ay sa Misamis Oriental, tama ba? Ang Osamis. Ang Osamis City, Mayor John C. Paruhinog. Ang mga paruhinog, dati yang karnaper. So, ayan yung na-involve sa Kuratong Galeleng na pinatay ni Ping, no? Naging issue rin niya kay Ping noon dahil nga sabi, EGK, Ngayon, ito mga paruhinog, so marami silang syndicate, no? Drugs, etc. Pero sila ang drug kingpin. Lahat ng shabu sa Mindanao, majority niya, 90%, etc., nanggagaling ng Osamis. At sa sobrang lala ng sitwasyon sa Osamis XXRY, ang shabu ay binibenta na parang candy. At ang mga medical doctors, medical practitioners na nagvo-volunteer sa Osamis, naloka sila dahil ang number 1 prescribed drug ay antidepressant. Kahit bata, nireresitahan ng antidepressant dahil nga talamak ang shabu. Kasi nga, syempre, yung mga magulang nila nasa bahay, nagsashabu sa harapan ng mga bata, naamoy nila yan.
Ngayon, for the longest time, walang makagalaw sa mga parohinog. Kung isi-search mo yan, lahat ng politiko humihingi ng campaign funds kay parohinog. So, pag nakita mo yan, may humihingi ng support, campaign funds, dahil maraming pera si parohinog. Dahil sila ang drug kingpin yan eh. Sino yung naka-timbog? Duterte. Ngayon, mas gugustuhin mo ba XXRY, nagbuhay si parohinog or patay si parohinog? Para sa akin, lahat ng malasamang elemento sa Pilipinas mawala eh. Actually, XX, ang tanong ko ito, I think, agree naman tayo doon na dapat talaga ubusin tong lahat ng mga na to eh. Ang tanong ko, so, why do you feel not convinced doon sa naging approach sa war on drugs just because hindi nahuli si Peter? Sandali lang. May umaapila. Sabi ni John Remelo, I'm sorry sas, diyan totoo. Ano ang hindi totoo dyan? Ano ang hindi totoo, John Remelo? Sa aking sinabi. Expand daw nila sa Pilipinas. Mas malaki daw yung sapok. Mas malaki yata yung sakop nila. Mas malawak yata. Less ang adik sa Ozamis. Actually, maraming adik sa Ozamis City. According to my sources na taga-Ozamis. Na taga-Ozamis. Yes, yun din yung sinasabi sa akin ng mga taga-Ozamis. At meron din akong kakilala na kamag-anak ng mga parahinog. So, yun po ang aking source. So, kung mas maganda po yung source ninyo, sabihin nyo lang sa akin. Pero marami akong nakausap. May nakausap pa akong judge sa Mindanao during the term of Duterte. Siya ang nag-feed sa akin ng information. Hindi ko lang sasabihin kung sa Mindanao kasi I want to protect her life, honor, and limb and alindog. Charot. Ayun. So anyway, ayun. Actually, yung nakausap ko nga dyan, yung nag-share ng storya niya dyan, sabi niya parang nung time na nandun yung Parohinog, they are all living in fear. Because it was like Parohinog Kingdom, yung Ozamis during that time. So, kaya ang laking pasasalamat nila nung naapula yan. XX, so ibig sabihin, kaya pala hindi ka makonvince kasi hindi mo alam yung napakalalaking mga drug lords na tinumba ni Duterte. Nakafocus ka kay Peter Lim. Peter Lim, no? Actually, taga-Tondo kaya marami din dito. Pero sa panahon ni Duterte, marami pa din. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nawawala. Hindi mo talaga siya nawawala, hindi niya na zero. Sinabi nga niya yan na the war on drugs, I did not expect that na I am going to fight my own government. So kaya nag-apologize yan si PRRD kasi di ba ang pangako niya 6 months. And then nagulat siya na parang ay puta, ang laki pala ng kalaban ko dito. I'm fighting my own government. Yun yung sinabi niya. And nobody's saying na na-zero out yan ni Duterte. But I think you would agree also na while it is not zeroed out, there is a very, very significant change. Would you agree on that? Meron naman kahit papano. Yun. Yun yung na-appreciate ng mga tao. So ngayon, yung question ko, di ba sabi mo 50-50 ka? Ang reason ba kaya ka 50-50 is because you do not know the the big fish in the ocean na tinumba ni Duterte sa war on drugs. Meron naman akong alam na nagre-research ako kaso yung iba syempre nakakalimutan ko. So, yun nga. So, ibig sabihin, ba't nakapokus ka kay Peter Lim? Diba? Bakit si Peter Lim yung measure mo ng success na bakit hindi siya hinuhuli? In fact, meron naman siyang warrant of arrest. Diba, kasi nag-picture sila together. Yan na. Isa na yan. Okay. Ngayon, reasonable ba na pagka may picture ang isang tao na may kasama siya, is going to be a proof of your belief na whatever? Na, bakit? Ano bang sinasabi ng picture na magkasama sila? What does it tell you? And what are your assumptions? Katulad ni Michael Yang, yung dati, yung kasama niyang Chinese citizen. The family. What about it? What are your assumptions because of the picture together? Yung mga nasa circle niya, may malalaking kinalaman sa droga. How did you know na merong malaking kinalaman sa droga? So, ibig sabihin kung kunwari meron silang malaking kinalaman sa droga, ibig sabihin pati si Duterte may kinalaman din.
Hindi, sinong malalaking tao nakapaligid kay Duterte ang may kinalaman sa droga? Si Michael Yang. Michael Yang? Sorry ano yan? Sa family yata si Michael Yang. Nilabas kasi na news niyan about before kay Michael Yang. Kaso, sabi ni Pidea, kinonfirm nila noong 2019 na hindi po yun yung Michael Yang na drug. Hindi na Michael Yang yun. Michael Yang is former executive. Yes. Magkaiba yung spelling. Actually, yung Peter Lim din, nagkagulo sila dun sa Peter Lim dahil ang daming Peter Lim sa Pilipinas. Ngayon, ang inaano nila, ito ba, ikaw ang Peter Lim dyan? Kasi may Peter Lim, may Peter Lim na negosyante at may Peter Lim na involved sa Dugay. And then eventually, na-confirm nila na yun yung Peter Lim na involved sa Dugay na nang sabi ay supplier daw ni Kerwin Espinosa. So, ngayon, according to Chismis, kaya hindi na makita si Peter Lim ay dahil hindi na natin siya makikita. Yes, according to Chismis yan. So, ngayon, XX, ito ang tanong ko sa'yo. Sabi mo, 50-50 ka kasi hindi mo nakita na inaresto si Peter Lim. At dahil feeling mo, merong favor dahil nakita mo na magkasama sa picture si Duterte at si Peter Lim. Okay? Ang tanong ko sa'yo, is it reasonable to make assumptions because of picture by association? Is it an intelligent basis of your speculation na because merong picture, kung kunwari yung Michael Yang, o hindi mo naman pala alam na yung Michael Yang na yon, ay hindi yun yung drug lord na tinutukoy. Yung Michael Yang nakasama sa picture ni PRRD is a formerly executive. That's an entirely different issue. Yun yung kinwestiyon ni Dick Gordon doon sa mga face mask at COVID medical supplies nung kasagsagan ng COVID. So it has nothing to do with drugs. So ngayon, ikaw naniwala ka sa picture but you did not care to really dissect whether the Michael Yang that you are talking about is the Michael Yang that is the drug lord. So ngayon, would you say it is logical to use yung mga picture-picture na nire-rely mo tungkol dun sa mga drug lords na hindi hinuli ni PRRD? Pero yung Peter Lim... Actually, ayoko na din talaga maganiba kasi makasuhan ako Kung... Bakit naman, hindi ka makakasuhan? Diyos ko po naman, di sila mag-aaksaya para kasuhan ka. Paano ka kakasuhan? XX ang pangalan mo. Diyos mo, hindi ka kilala. Ako mo, Arte. Diyos ko. Tigil-tigilan mo ako sa drama na kakasuhan ka. Pangalan mo, XX Ryu? Sige nga. Hindi. Sino ba yung nakapalibot? Gusto rin namin malaman, no? Sino ba yung drug? Magbigay ka sa amin ng clue. Isulat mo sa private chat para hindi ka... Para hindi ka makasuhan. Ako, wala mo ka, wala. Pagkatas pangalan mo, XX. Diyos ko, paano ka kakasuhan? Tigil-tigilan mo nga ako. Pero yan, ang eksena kasi niyan. Pero ganito, no, ako kasi, kasi, ang ko is, bakit parating hindi successful yung drug war ni Duterte kasi hindi nahuli si ganito, hindi nahuli si ganyan, hindi nahuli. Pero maraming nahuli. Maraming nawala. Pero hindi nila tinatanong, Joey, is, kung alam ito ng PDEA na matagal na itong mga drug lords, bakit nung mga nakaraang administrasyon hindi ito pinahuli nila Pinoy? 'Di ba? For example, walang nahuli kahit sino, inaano nila, ay hinuli si Peter Lim. Bakit hindi niyo hinuli nung panahon ni Pinoy? Alam niyo rin pala na drug lord. So mas malala. 'Di ba? At least ngayon alam niyo na siya yung drug lord. So pwede bang sabihin na hindi alam nila Pinoy na ito ang mga drug lord? Tapos nung maraming nahuli, ay hindi siya successful. Hindi siya successful based on the standard Duterte set for himself. Pero pag ikumpara mo siya sa drug war ni Pinoy, ano yung mas may nangyari? Or sa panahon ni BBM ngayon, 'di ba, compare the first 2 years ni Duterte ng pagtalakay niya sa issue ng drugs. So first 2 years ni Pinoy, sa first 2 years ni BBM. What would be your objective assessment? Which one is better? XXRY. 2 years ni BBM sa war on drugs, 2 years ni Pinoy sa war on drugs versus 2 years ni PRRD. Which one is better? I think we can objectively. Yes, go. Siguro
Sa panahon ni Duterte kahit papaano for me. Well, i-compare mo nga, ang tanong dito ay napakalinaw. Sa first 2 years ni Pinoy versus first 2 years ni PRRD versus first 2 years ni BBM. Ano yung mas may nangyari? Sa first 2 years ni Pinoy, aminin ko, medyo wala pa ako alam nun kasi ano pa ako nun eh. Bata ka pa nun eh. Oo, basta. Kahit sa panahon nun. Sa panahon ni Duterte, nakita ko, meron naman kahit papano. Pero ngayon sa panahon ni Marcos, syempre parang for me, sa POV ka, nakikita ko nagmamahal yung bilihin na. Sobrang mahal. Yung iba na wala na trabaho. Syempre yung iba kakapit sa patalim. Ang gagawin no nung iba, yung may hirap, syempre di na sila makuha ng magbebenta sila ng droga. Kaya may possibility na mas lumala siya. Well, actually, XX, to be fair, ang claim ng PBBM administration is that bumaba ang krimen, bumaba ang mga drug incident, kineme, ganyan-ganyan. Yun yung claim nila and they have number to prove it na sinasabi nila na bumaba yung numbers. However, this is the difference between the public perception during PRRD time and the public perception during PBBM time. Kasi now, while they try to feed us numbers that it goes down, people are not convinced. 'Di ba? Kasi nakikita nila yung mga kamag-anak nilang addict noon na na-reform during PRRD time. Ayan, pumapayat na naman ulit. Pagkatapos, another indication, XX, mas mura ngayon ang drugs. Yeah, ang mahal ng drugs. Very clear indication that the incidents, that the war on drug now softened up. Kasi the fact that it's very easy to access now, ang droga, it tells you na, your numbers is not telling the truth. Bakit mas madaling makuha ngayon? Diba? Alam mo bakit wala na silang wala na silang balita kung magkano na ang street ng shabu. Kasi nung panahon ni Duterte, every week ata or every month binabalita kung magkano, di ba kinumpir pa nga yun. Yan ang pinakamagandang indication kung effective ang war on drugs pag yan nagmamahal dahil sa sobrang hirap makakuha. Ngayon, ang daming nahuhuli, di ba, ng mga nasiseize ng mga drugs. But the street value ng drugs, napakamura ngayon. I actually read a message of one of my sabi niya, taga Cebu siya sabi niya ganon, Miss Joey, 11 years ako sa Cebu, I've seen people literally na nagdodroga sa kalsada, ganyan-ganyan, nawala to Duterte time, and now nagbabalikan sila, and my God, the prices is, is very, very different now. It's very easy to access now. Kasi nga mura na siya. So, bakit nagmumura ang drugs? Nagmumura siya kasi madali mong ma-access. Ay, nako. Ayun. Ewan ko ba? Bahala na kayo dyan. Meron pa ba tayong concerns? May mga tanong pa ba? Meron pa bang violent reaction? Actually, kaya kaso ba out of topic? Bawal lang. Okay lang, go. Ano ba yan? Kasi descendants ko, taga Taiwan Payag ka pa sa pro-Taiwan independence? Bakit siya? Hindi naman siya... Hindi naman po taga doon. Wala siya stake doon. Di ba siya Chinese? Ang tatanungin mo dyan, dapat Chinese. My God. Wala naman tayong pakialam dyan, no? Diyos ko, Lord. Wala naman tayong pakialam dyan. Well, actually, ikaw yung Taiwan independence na kaya ko pinapalitan yung pangalan mo kasi unang-una nandito tayo sa Pilipinas, wala tayong paki doon. Kaya ayaw kitang paakyatin dito. You saying those kind of things is very, very politically incorrect and offensive. Hindi, ako, ano ba ikaw? Yung username mo Hindi, ikaw ba XXRY? Pro Texas independence? Yun. Pag-usapan natin. Sa akin, hindi. Magkaiba yung situation ng Taiwan tsaka Texas Pro Hawaii. Pro Hawaii independence. Pro Hawaii independence. Bakit magkaiba? Iniba mo lang. Pareho rin naman sila nagsisik ng independence, di ba? Di ba parang, so, ayun ang eksena ng buhay-buhay. Pero ako talaga kasi simple lang wala kang stake doon, parang let the people determine it, people living in there determine it.
Yeah. It's not for Kung you gusto, to speculate and philosophize. kung gusto nila ng independence at gusto nila makapagpatayan, edi makapagpatayan kayo. You know, It's up to them. ako wala akong pakialam. Because- Di ba, parang I don't really care because hindi naman mag-apekto yung buhay ko kung maging independent siya or No, hindi. if you are Taiwanese, then talk to your fellow Taiwanese, di ba? Sila yung kausapin mo about it. Yeah, dun kasi wala ka nang wala. Ano siya parang it will really not matter kasi hindi siya ang hindi ko siya I will not suffer the consequences of any decision. So hindi ko talaga ako magkakaroon ng informed opinion there. Ano kalawa? Wala talaga. Parang, ako I believe that... Magbasa ka na lang kasi about One China policy. Hi Joey, hi Sass, I'm a fan. Hi! And then, ano nga siya, descendant daw kasi niya. Kasi siya, mistake siya kasi nga parang meron yata siyang... Ay, ibig sabihin, Pero tagasan sila sa mainland China, yung descendant mo. lahat naman ng nasa Taiwan ay nanggaling ng mainland China. Nanggaling ng mainland, true. Saan na yung copy ng mo? I was trying to watch earlier on yung research. Yung pinost mo, it's research on AI, but I can't find it anymore. Anong gusto mo? Ngayon ko ibibigay. Yung video, yung kanina ginawa mo. Nawala nga yung video kasi Kaya nga mali kasi napindot ko yung pagka-save ko nung video. Okay lang. Ano tanong mo? Do you have any questions? Wala XX, naman. okay ba tayo ha? Ibababa na kita XX Yes, ha? okay. Thank you so much, Thank you XN. for joining, Thank you. XX. Oo. Sige, bye-bye. Ayan. MX, bigyan lang natin ng time si Abedon ha. We will give you time pero start No worries. Fangirling moments lang with Sass. Okay, Tapos thank you. post ulit, baka naman. Nawala nga siya yung mapupost. So, kung ano man yung tanong mo, itanong mo na. Nandito ka na, you have an opportunity of a lifetime, Charot. Hello, Abedon. Hi, Miss Joey. Hi, Miss Sass, and hi, everybody. Okay, before I comment on Rico's kanina, I would just like to comment sa kay XXRY. Para sa akin, ang drug war ni Digong versus all other admin is non-debatable. Para sa akin, it was an act of God. Sa akin lang yun baka magalit kayo. So, yun. And na-mention kasi ni Miss Joey kanina na hindi daw reklamador ang taga Mindanao. In fact, Miss Joey, reklamador po kami dati. Sa katatagan ng sentimento namin, naging manid na kami kasi di mo lang ang nasyonal. Kami po yung literal na underdogs, hindi yung nasa Cagayan. Now, may sinabi Napagod na sa pagrereklamo. I tried understanding where he is coming from, pero malabo talaga. Ayoko siyang i-bash, pero ito na lang, little knowledge is dangerous. Sabi niya, BBM, sa PI na yan, wala daw sabi niya hindi to talaga si BBM sa PI. Si House of Congress or House of Representative lang talaga ang may pakanan doon. Dapat daw sisihin daw sa HOR, wag daw si BBM. So, ganun yung sabi niya. At may sinabi din siya na bakit pa daw nagsalita si Tatay Diggs tungkol sa cessation para mapatay na daw yung idea na yun. Karapatan naman ni Tatay Diggs na ma-express yung sentimento niya. In fact, yung sentimento na yan, he was also cautious, no? Dapat daanin muna sa study. Huwag padalos-dalos para maayos ang lahat. Ang Congress nga may sentimento na magtsatsa, di ba? So matagal na din yan, pero dinaan naman nila sa bribery. Para sa akin, masaya ako bilang taga Mindanao na binuhay ulit ni Tatay Diggs tungkol sa cessation. Kasi wake up call sa lahat para di makalimutan. For me, I admit na I discriminate people from Manila, but don't hold that against me or taga Bisaya kasi naranasan namin na you look down upon us, mga bisdak, so ganon. If the cessation would happen in the far or near future, I think this will define yung BBM presidency on how he mismanaged our country.
ba't umantong pa sa cessation if magka-cessation. Mm-mm. So, ang tanong naman ni Miss Joey, bakit ganun yung statement ng administrasyon na to quell any talks on cessation na dapat sana daanin na lang sa subtlety. Ang nature, para sa akin, ang nature ng admin na to kasi is pikon, ayaw magpa-criticize, ayaw makinig. Parang wala na silang pera ata mag-hire ng good PR nila, naubos na nila, maging milyonaryo sila. So, No, they settled with idiots in Presidential Communications Office, that is why. Oh, and lastly, Miss Joey, meron akong tanong kay Miss As. Yung news ng Duterte citing cessation and BBM said that he will quell any cessation talks was picked up by international media. Definitely, these events will be in the radar sa other claimants ng West Philippine Sea. So, as I read from the news, pati nga si Vietnam, tumaas na rin yung sungay sa atin. China closing up with Vietnam. How would this play out in the future kaya? Anong mga possible scenario nangyayari kaya sa atin sa ASEAN? Well, unang-una, walang other claimants ang West Philippine Sea because there's no such thing as West Philippine Sea. Tayo lang po yun. Nagmalan nandun. Sa atin lang po yan. Kahit yung arbitration, ang tawag po doon ay South China Sea Arbitral Tribunal at hindi West Philippine Sea Arbitral Tribunal. So ikalawa, I think ako kasi yung sabi ni Bibim na he will quell it. Talks, how can you quell talks kung ang tao lang naman ipag-uusapan yung does Mindanao have a right to secession? You cannot ano yan violation yan ng expression of the right to self-determination. Actually mas lalo sabi ko nga pag gumawa pa sila ng hakbang ng violent against this, mas lalong mapapadali yung secession. Kasi nga ano yan lagot siya dyan if he did something anything kasi anong gagawin mo. So kasi alam mo if for example na magkaroon ng matuloy yung proxy war ng US dito sa region natin, alam mo that would also speed up the secession. Kasi anong gagawin? I don't think Mindanao would love to be included again in another war that wala naman silang pinalaman. So ano talaga siya? It will be difficult. May tanong si Christian, kung magkatotoo ang Mindanao Republic, may possible ba na territorial disputes sa South Visayas Sea, North Mindanao Sea? No, wala. Because those what's this? Wala, kasi it can easily be managed, no? Of where it would end or whatever. Pero pag kasi ganyang intersecting, it will just be an intersecting sea. Pero hindi pa yan, Diyos ko Lord. Ang ano ko lang dyan is, I think the world is watching. And that was the greatest parang that was the impact of Duterte, that he made the world watch. He made Mindanao relevant in the world stage right now. And of course they would research, no, bakit ba may sentiment ng ganyan ng Mindanao, especially international audience. So ayun ang eksena. Ayan. Shout out kay Trending Philippines na nag-a-upload, nagre-recontent ng live. Ayan. At mukhang mas yayaman pa siya sa aming lahat dito. Kaka-recontent. Shout out sa'yo. Ayan. Abidon, okay ka na para makamove on tayo kay... Okay na ako. I'll just drop off. Thank you for sharing your sentiments. Ayan. Hello, Miss Caroline L. Sabi ni nandito na naman si John Rimel, I think it's a never-ending story. Well, it's never ending for you because you only our lifespan as individuals is only, if you're lucky, John, you're going to live up to 70 years old.
But this sentiment has been going on for generation, and it will just keep on being, hindi naman nawawala. This is being passed from one generation to generation, that they shouldn't forget their history. And it's all about timing. It took 300 years before the Filipino revolutionaries successfully fought against the Spaniards. Nasa 100 ano pa lang tayo. since the American colonization, wala pa tayong 150 years. Nasa ano pa lang tayo, 123? Nasa mga 122, 23 years pa lang tayo. Meron pang remaining 200 years. So magdasal ka diyan na mabuhay ka para ma-witness mo ang choice of history. Ayun. Caroline, hello. Hello, nakatulog na yata si Caroline L. Hello? Ay, wala kang audio. Hello? Ayan, hello. Hi Joey, hi Sas. Hello, go ahead. Hello? Ayan, sige po, naririnig ka po namin. Naririnig ka po namin. Ayun, sorry. Papainitin ko lang uli yung, kung nanonood pa si Reiko, papainitin ko lang ulit yung ulo niya. Ayan, nandiyan pa siya, Reiko. Ayan, yung nagsastatic yung audio mo. Ayan. Huwag niyo masyadong i-bash si Reiko. Alam niyo si Reiko, mentras nakatambay siya na nakatambay dyan, alam niyo umasa tayo na may papasok sa utak niyan. So hayaan niyo siya dyan na magstay at makinig sa usapan. Kasi pag tumambay yan, tatalino rin yan. So hayaan niyo lang siya dyan, hayaan niyo lang. Ayun. Hello Caroline, ayan, yung microphone mo may something. Hello? Ayan, feeling ko nagsasalita si Caroline pero wala siyang audio. Hindi ka namin naririnig. Hindi, ang ko dito, parang, do you really think na yung mga native Filipinos doon sa Pilipinas during the Spanish colonization, do you really think lahat sila gusto na magkaroon ng independence from Spain? No. Do you really think na nung panahon ng American colonization, lahat ng Pilipino nun gusto ng independence from Spain? No. Simple. So that's why you need to study the history kung sino yung mga ayaw. Ayun. True. Sabi ni Yuna Jane, Mindanao is a cultural tapestry. It is a home to 8 Luma tribes, 13 ethnic linguistic Moro tribes, and 64 settler groups who have lived in the island for over a century already. Over a century? Parang ang gisinon. Parang I think longer than that. Hindi, settler groups yung niya. Ibig sabihin... Ay, settler groups yung over a century. Okay. Yung hindi native. So, Mindanao can be a plurinational republic like Bolivia. Di ba? Ang tawag ng Bolivia sa kanyang official name is the Plurinational Republic of Bolivia. Ayun. Caroline, ang tawag din mag-reconnect ka kasi parang feeling ko meron kang kailangang i-approve doon sa mic settings mo kasi hindi ka namin naririnig. Ayan, ang maayos. Ayan. Dos, meron kang gustong i-share? Hey. Hello po. Hello everyone. Am I clear? Yes po. Meron po kayong gustong i-share? Make it short and sweet. Short lang talaga. Kagaling ko lang sa concert ng Maisog Live. And, ay, talaga. Balitaan niyo po kami. Ay, masaya. And musicians are great. And anyway, a little background of myself. I'm information assistant for the USAID program. And before that, I'm a part-time member of the Communist Party. And a shortcut about the secession. Sandali lang, Dos, ha? Member ka ng CPP and at the same time, yung USAID. And USAID.
Yes. Okay, I am amazed about everything about you right now. Before I'm a part-time member of the Communist Party, and then I became a contractor for the USAID program here in Mindanao. We collect information for the good, the devils, and the pretenders of Mindanao. And the what? Medyo hindi po clear yung microphone. Parang lapit po kayo siguro sa microphone ninyo. I was employed by the U.S. government as an information assistant 3. So I have the 1 and 2. We gathered information for the good, the devils, and the pretenders of Mindanao. Okay, sandali lang Kuya Dosa, meron lang ko i-correct dito na sinabi na kaya daw ayaw nila is because ng mga natives dahil gusto nila ng representation sa Philippines want to be part of Spain so that we have a representation. Actually, the Philippines then had a representation already, even before the revolution, sa Spanish Cortes. Okay, thank you so much. Okay, tuloy Kuya Dos, what is your concern, comment, question? Paglalahad, malikha, sulat. Before that, yung mga story niyo about drugs, pinaplant yan, isa yan sa mga pinaplant sa mga colonized countries. So, pero hindi na ako magsalita about that. Ang gusto ko lang i-point kasi ang dami ko lang narinig diyan dito sa page mo, Joey, ng mga taga Mindanao, na mga very bobo or dumb about Mindanao. So, shortcut ko na lang. Diretso sa point. Kung mag-separate ang Mindanao, it's gonna be bloody. I'm sure of that. It's gonna be bloody. And the point is, it's gonna be the face of Mindanao if we become independent for the rest. And how we gonna survive? We're gonna go back in history before. How Mindanao survived before. So we go back to the trading from Hulu to the rest of the Southeast Asia. Go back to what? Economic survival of Mindanao is we're gonna go back to the trading from Hulu and Zamboanga to the rest of Southeast Asia. Trading. You're gonna go back to trading? Yeah. Okay. Yan naman ginagawa ng mga Mindanaoan before. That's not. Yan ang ginagawa ng taga Mindanao before. And our so type of government, if Mindanao goes back to trading like before, you think Mindanao is not gonna survive? Hulu to Southeast Asia. So you think if that's gonna happen, Mindanao is not gonna survive? Yun po ba yung conclusion niyo? Come again, Zoe. You said that if Mindanao, well, you raised several points. Sabi mo, kapag ang Mindanao nagsisede, definitely it's going to be bloody. Ngayon, you said that kapag nangyari yun, you are worried about the survival of Mindanao because they are going to go back to trading. No, I'm not saying I'm worried about the survival of Mindanao. The sultans of Mindanao, we're gonna link again to the sultans of Southeast Asia. Ang sinasabi niya, magso-survive economically kasi nga magso-survive economically. Akala ko sabi niya, hindi magso-survive. So sabi niya magso-survive. Magso-survive economically. Ang pagkasabi niya kasi how Mindanao will survive, they will go back to trading. Ganun yung kanyang phrasing. Yun ba? Tama ba? Will they survive or they will not? Ano po conclusion po ninyo? We will survive. We're gonna go back to the old tradition of trading for Mindanao.
You imagine that. You imagine that 40% of our food supplies is gonna remain in Mindanao. So we're gonna have a surplus of food here in Mindanao, and we're gonna have a market of Southeast Asia through Hulu. We can make bridge from Hulu to Sabah and so we can link anywhere. We don't have a problem of gasoline and other products. And so market. You are positive. You are, tama po ba, Mixed. You are Mixed. positive. Mixed. Very positive. Kasi una, it will be bloody. Pero, sabi niya is, Mindanao will survive. Kasi nga, yeah. The Duterte is only gonna be a face for Mindanao. But the links for the sultans, Dutertes have a blood of a Moro, not a Muslim, a Moro blood. The Dutertes are recognized by the Moros. And the Dutertes recognize the sultans of the tribes here in Mindanao. If the sultans will gonna link with the other sultans of Asia, we're gonna survive. I'm sorry, I'm not so nice of talking. I'm more on research and writing. Magbisaya man tayo, Kuya Dogs, para... Buti na sila. Konti lang yung Bisaya ko, tugig lang yung Bisaya ko, mauubos agad. Magbisaya man. Ano ba, Sir Dogs? Kukuha na ba kami ng passport sa Mindanao? Actually, yung tingin ko dun sa bloody part, it's going to be bloody if it's going to be confronted by the central government by force. The US government will gonna make it happen. Ayun. So, magiging talaga, if you're going to quell it with force and authority, yes, it's going to be bloody. Ganon. But, kumbaga parang, kasi parang, like, for example, si Reiko kanina, sinasabi niya, bloody siya kasi daw, violent yung mga taga Mindanao kasi may history ng violence noon. Ganon. And I think that kind of thinking is very one-sided. I think it's going to be violent if you're going to approach it violently from both sides. Diba? From both sides. Hindi lang yung dahil violent kasi may history of violence kasi Mindanao, ganyan. But if it's going to be violent, I think it's going to be violent if the central government is going to approach it in a violent way. Nagsalita na kasi sila that they can engage in violence. Kasi sabi nila force and authority to quell all the kineme, ganyan. I really hope that we give space for discussion for this one. That is very important. We talk about it so that ma-ensure natin na walang violence. Kapag meron kasing isa dyan na may isa dyan na diba, yung mag-flex ng muscle agad at ayaw makipag-usap, then definitely it's going to be violent. Ayan. Pero, Sir Dos, thank you very much sa insights po, no? Punta na po tayo kay, ayan. Mami Laika, umakyat ka. Pag-usapan na natin yung yung Yolanda vibes na nangyari sa Davao. Ayan, yun yung last topic natin for today. Ayan. Meron ka po kayong gustong i-share, Sir Dos, before tayo magpunta kay Saint T? Bumaba na siya. Hello, Saint T. It's your time to shine. Hi, Miss Joey. Ayan, hello. Sas. Ayun, gusto ko lang kasi i-point out yung kay Reiko kanina na you really have to be very careful, especially din sa mga Mindanaoans or even those people who are actually talking about this. Just make sure na wag niyong lagyan ng secession word kasi hindi yun yung point ni PRRD in the first place. What he pointed out is pag-aaralan. Kasi he's a lawyer. You need to know that he's taking everything carefully, especially hindi lumabag sa batas. Okay? So, kapag mga ganon, he's really taking it seriously na wala siyang mga word na binibigkas that could violate the law. So, ang una niyang sinabi is pag-aaralan niya. So, from that part, tinake ng bad perception ng government. Kung mapapansin niyo, si Anyo nag-react agad. Parang, alam mo yun, hindi ito yung point ko. Parang ganon. So, sabi kasi ni PRRD is, I just want you to remember bakit kami gustong
we want to explore this idea. Idea siya. It's secession ideations, 'di ba? Hindi siya kumbaga pa kasi ang pinopoint ng ibang tao. Iniisip ko lang. Pero ang pinopoint kasi ng ibang tao is since you're already private citizen at tapos ka na sa pwesto mo, parang gusto mong makipag-aklas ka agad and you want to separate because you, parang ganon. Which is yung kay Karen Davila na interview, parang sinabi kasi dun kay Alvarez, bakit nung presidente siya, hindi man lang niya ginawa yun, parang ganon, parang pinapoint out na could it be it's because ngayon gusto niya lang kasi maging opposition and it's a formal threat for the president, for this current admin. Well, the fact is, ang gusto lang, you need guys to take note na yung perception ni PRRD, first thing and foremost, is yung PI. Doon nang gagaling yung galit niya. Doon nang gagaling kung bakit ang tinatraidor nyo yung constitution natin. Tapos, ang gusto nyo, since kino-continue nyo pa rin, kasi kahit mo sinuspend yung sa COMELEC, it still continues. Marami pa rin nag-gather pa rin ng pirma Oo. So, they really don't push na parang kahit sinasabi na ni BBM na, okay, we have to stop this. No one listens under him. Yun yung problema. So, when PRRD is seeing this still continues, he made another, kung mapapansin nyo, he's a master technician and a master strategist. Aside from that, kung mapapansin nyo, may balita sa Daily Tribune. Master shaker siya. Kung mapapansin nyo yung na-shake ang buong, when he said something about exploring the talk of separating it, but he said it properly. We will do it in a legal way. He actually said secession. Yes, but he's actually talking about we're doing it in a legal way, wherein you can take an example of Timor-Leste. Remember, Miss Joey, may post ka about an interview with dun sa Bisaya. Dun actually, he talks about it in a Bisaya. So he said that Anyo has put it in or misquote him. He actually meant that what he wants is we will do it in a legal, proper way, just like Timor-Leste. That's his term. So, kung mapapansin nyo, he's not pushing everyone na, okay guys, aalis na kami ganito, ganyan. They need to do it in a legal way na pinapalo nila yung process na hindi naman lumalabag sa batas. Yun yung kasi kanina si Rico, parang hindi niya maintindihan. Lagi niya pinupush na galit yung no, you're putting something sa kay Duterte wherein. Sige po. Actually, to emphasize nga dyan, Sainty, sorry for interrupting. To emphasize yung sinabi mo and to piggyback dun sa sinabi mo na kung ano yung mini-mini PRRD. Ganito lang yun Kayo, pwede kayong mag-usap-usap para baguhin ang konstitusyon. O, edi kami rin. Ito yung gusto namin. Kung kayo, gusto nyong baguhin yung social contract, which is the constitution, the fundamental law of the land, o di kami rin. What's stopping us? Kung kami, gusto namin i-modify yung social contract na yan, kasi kayo, minomodify niya yung social contract natin, edi kami rin. So bakit pagka kami ang magsasabi tungkol sa pag-modify ng social contract, ayaw nyo. Pero pagka kayo, go lang, may pondo pa. Ganun lang kasimple Diba? Ganun lang siya kasimple So parang, what I don't understand is that, yung kagaya nila Reiko, walang pinagkaiba yung gustong gawin na pag-tinker nila Martin Romualdez at ni PBBM sa Constitution sa ginagawa ni PRRD. Yeah. Because those are of our basic basic social contract dito, which is the Constitution. Napakatanga na naman ito ni Reiko. Ang diferensya kasi wala na sa power si FPRRD. Ayun naman ngayon kung wala na siya sa power. Bakit yung sentiment? Ano ba naman yung mga hirit na mga ganyan? At putang ina ako, yung pasensya ko nauubos dyan, Reiko, ha? Huwag mo sasagarin yung kabubor. I mean, pagka isa-isa lang. We can only take so much stupidity here. Ano ba naman yung kaputang ina na yan Sabi niya, sana nagawa niya nung time niya. Bobo!
ilang taon siyang 20, 21, 22. Ilang years, 2.5 years meron tayong pandemic. Baklang to. Hindi parang Putang ina mo. Shut up. I just want to put up yung sa kay Rico na bakit ngayon lang. Okay? Just remember, Rico, that when PRRD is in power, meaning he's the president, he tries to unite the whole Philippines and give time as well dun sa Mindanao na mag-develop. Okay? So, nung nangyari yung PI na yan, what happened is, since naggagaguhan na lang tayo dito, okay, I'm exploring the talk of us separating legally. When you actually remember, sinabi yun ni PRRD na, okay, etong ginagawa nyo is pambabastos to sa Constitution. And at the same time, you have to remember, nung sinabi ni PRRD yun, as a private citizen, sinabi niya, wala kaming actually it was Alvarez who said it, na the talk was open, it's because lahat ng tulong pinutol nila. I would really suggest you to watch yung kay Karen Davila and Alvarez. You could really tell there that how the talks was made, kung bakit umabot sa ganun yung usapan, wherein kahit na private citizen siya, the problem is, remember when I said about Master Shaker, it's not only the tatay. Basta mentioned about the bus, and then you are reminded, BBM, that wala kayong tulong binibigay sa amin. Yung bus na pinapahanap ay yung gustong gawin nila Baste. Remember that day? That was given when BBM stepped foot on Davao. Why? Why? Because naririnig na yung hinanaing ng mga taga Davao. Kaya nga sinasabi natin Master Shaker sila because they voiced out, narinig nila, ano ba yung magpapapinpoint para tumahimik tong mga taga Mindanao? We will give what they want. Kasi ang ginagawa kasi ni Tambi, kinat off niya lahat ng mga project. Yan yung sinabi ni Alvarez. I cannot point out where the problem is. Sabi niya, bakit? Nung okay naman kami kay because this is a series of projects. Nagtatapos to, hindi lang sa 1 taon, 2 taon, at isang administrasyon ng isang It needs to have continuity. That's why we voted for BBM, continuity. But the part is, why did they stop that? Yun yung problem dun. Sana naalala mo yung mga tactics kung bakit nangyayari to. Kasi galit yung mga taga Davao. They are not getting what they were promised. Remember what Pulong said? Kayo, total hindi naman ito yung mga taong bumoto kay BBM. Remember that part na sinabi ni Pulong yun? Kasi it's because these people who voted BBM are the one who actually waited for the things na sana i-continue mo yung ginawa ni Duterte sa bayan namin, sa probinsya namin, sa region namin. That's how it goes. Kaya it's just so pain na may mga taong ganito. I just hope you widen your thinking na hindi ito against sa Philippines. These people could really have to voice out. It's because sentiments na nila at wala na, punong-puno na sila. Ganun yan punong-puno na, kailan nyo kami pakikinggan. So, yun lang, Miss Joey. Thank you, Sainty. Ayan. Alam mo, ang tawag dito, alam mo yung buwisit ko kay Rico because he is very disrespectful to the rights of the people. Yung kukwestiyonin mo, nagsasalita siya, hindi na siya presidente. Putang ina mo pala, hindi mo kailangan maging presidente para magsalita ka ng sentimiento mo. Anong klaseng kabubuhan yan? I mean, if you are this idiot, this kind of idiot, please, makinig ka lang muna sa usapan, huwag kang makisawsaw kasi sobrang tanga mo. Diba? And pasensya na kayo kailangan ko talagang mura i-highlight yung ganito katanga. Okay? Kailangan talaga nating pahiyain yung ganito. Kasi, baka mamaya mabasa ng tubig, dumami.
explained everything. We try to be reasonable and explain everything. But you choose to be stupid. Diba? So, pasensya na kayo, yung mga ganito, kailangan talagang i-highlight to para hindi dumami. Ang tanga-tanga mo pagkatapos ang kapal-kapal ng mukha mo eh. Ang pasensyoso na nga namin dito, ine-explain namin sa'yo lahat eh. Diba? Ganun yun. So anyway, ayan, Reiko, binlock na kita, tangina, sinagad mo yung pasensya ko. Totoo lang mahaba yung pasensya ko, no? Even do sa trollest of the troll. Pero if you choose to be stupid all the time, di ba, tas ayaw mo makipag-usap ng reasonable, di ba? Putang, sige, lumayas ka na dito, wala ka palang napipick up, putang ina mo kayo eh. Di ba? Sasabihin mo, kasi nagsalita siya, presidente pa siya. Bakla! Ayan ang mga normal na mga citizen, pareha sila ng sentimiento, tas pipigilan mong tangina mo ka? Bakit ano bang difference? Ayaw niyong magsalita kasi influential siya. But just like other normal Mindanaoans here, meron din siyang karapatan magsalita. Just me, and you are depriving that old man his right to speak his mind. Is that humane? Just me, human rights violator and proud. Diyos ko, ewan ko sa'yo, Reiko. Hindi ko alam ba't may trabaho ka pa. Kanina ka pa nandito. Diyos me. Umakyat yan eh. Tapos nagpaalam bababa dahil may trabaho daw siya. Hindi mo naman tinantanan yung live kung tangina mo ka. Dapat nakinig ka na lang. Buisit. Pinapainit mo ang ulo ni Joey. Hindi pa nireregla yan ha. Pinainit mo. Alas 4 na. Alas 4 na. Pinainit yung pa ulo niya. Alas 4 na. Kailangan yung bilan niya ng tapsilog. Miss Joey, one last, yung kay XXY, regarding the drugs, yung about kay BBM, bakit? I just want you to know, guys, winarn tayo ni Tatay Digong. It's us who never listened. It's us who said na, okay, why? It's because when he warned us, he actually ended the part na, okay, I'm giving you the liberty and the right to vote on your own free will. I already warned you, but then, kung ayaw nyo makinig, so nakikita nyo, hindi diktador si Tatay Digong. He gave the chance for us to be warned na, okay, there's a presidential, na tumatakbo na user. But then, tayo kasi sa time na yun, hype na rin tayo, and lahat ng mga nakikita kasi natin na wasto, foreign policy ni BBM, lahat ng mga sinasabi niya about agriculture, technology, lahat, alam mo, yung parang, ito yung hinahanap namin magko-continue ng path ni but then the part of the drug use, he already warned us about that. It's just that, he never, push, wag kang tumakbo ang presidente, kasi hindi, he let it be na kung ano yung process, okay, kaya hindi siya nag-promote or nag-endorse ng presidente. Sinabi niya yun, I only endorsed my daughter sa vice-presidente but I never endorsed because I knew na, respeto na lang kasi partner ni VP Inday But the part is, hindi na tayo tinanggalan ng right to vote. So yung mga nagsasabi na, okay, sana pinigilan, kasi may nabasa kasi ako, Miss Joey, na parang sinabi na, sana pinigilan niya, kung alam naman niya na pala na, sana pinastop niya, wag niyang patakbuhin sa election. No, you can't do that to a person living in a democratic country. May rights yan kahit na drug user yung mga yan. And the point is, I think, what PRRD is thinking, kahit tayo, kung example, alam niya at that time, kasi sabi niya, mayor pa siya when he was a mayor, that means BBM is still on Senate. Remember? So yung mga ganong actually hindi masyadong clear yan, Cindy kasi remember PRRD wanted to be called mayor nung siya ay presidente. Tama. Diba? So, hindi natin talaga alam yung timeline na yan. Nanalo siya presidente, mayor pa siya. Bago ka umpo niya ng inauguration mo, binibrief ka na lahat. Security, etc. And of course, pati yung drug situation kasi yun yung number one niya. Okay, so let's just say so presidente siya
remember, PBBM at that time is a private citizen pa rin. And if he's only a user, kung totokhain siya, then we have to put yung timeline wherein Aimee said, yun nga, sabi ni Direk Daryl na he's actually asking na sana maalis yung listahan. But then, remember, drug user is different from drug dealer. So, yun yung mga point na sana pinastop niya, sana wag niya na lang ipatuloy yung pagtakbo para hindi tayo lahat mapahamak, gano'n. I don't see it as parang you're taking people right to do like siya, right to go into politics and para tumakbo as presidente, parang gano'n. So you really have to know how Tatay Digong really do his talks. Kasi katulad ng mga strategist talaga siya at tactician. Alam niya, at kung mapapansin nyo, lahat ng tulong ngayon pinoprovide na. Kasi natatakot na rin tong BBM eh. Kung mapapansin nyo, takot sila na na humiwala yung Mindanao. Kaya binibigyan nila. Imagine, for 30 million, that says a lot sa mga tulong kahit papano. Okay? But they're not stopping the PI. Pero, ano yung mamilay ka? But they're not stopping the PI. For now, kasi, the PI still continues. It sucks, pero we have to still watch. And kasi nga, sabi nga nila, this 2024 has a big role talaga. Totoo yung pagbubuo ng Team Duterte maybe, or Team BBM. So we don't know eh. Basta ako, anything na BBM endorse, I'm not gonna vote. Yun lang, Miss Joey. Thank you. Okay, thank you very much, Sainty. Ayan. Mix Angel, short and sweet, please. MX Angel. First of all, Miss Joey, I'm so honored to be in this. Andito si Sas, andito ka, Miss Laika, and White Ahas. Your perspectives are very welcome. Sas, most especially to you, I really love how you highlighted yung history natin, during the Spanish colonial period and during the American period and, Japanese and post-Japanese republics. So, I was really disappointed. Marami pa akong chismis. Alam mo, time nang marinig to ng mga tao yung history natin. These are very much available to academic journals, tapos yung mga readings talaga na sobrang high when you talk about it. And it's now time. Diba? Yung sobrang critical thinking na yung gagamitin mo, come to think of it, diba? Yung mga English na you need to use, dictionaries na para maintindihan siya. But I really thank you for highlighting everything. Realizing about our conversation, here's just a thought of mine, that our country is so young, napakabata pa niya, and yung process ng nation building, hindi siya nangyayari. I mean, it happened during the Spanish colonial period ng mga 1890s, pero yung susunod na mga phase nun, I got so disappointed with the dissolution of the unit team, kasi feeling ko that's for me the second point ng national development or yung nation building natin. It was an opportunity lost. Yes, it is much an opportunity lost. Kaya I feel so disappointed. And you're right about it na, because of what is happening, Mindanao had already, the right to secede from our country. Kitang-kita naman with history as evidence. Yung idea pa lang ng Imperial Manila, yun pa lang. And Rico, kanina, wag mo na painitin yung ulo ni Miss Joey. Ganito na lang gawin mo. You ask people stories coming from Davao. Kasi I work as a researcher, I work as an academician as well. Kaya Sas, you're very helpful in my career. Nung nag-aaral ako sa grad school, napunta sa aking report dati, yung you discuss something about yung mga lines, yung mga 9-dash line, mga ganyan. And it's really helpful. Rico, makinig ka na lang sa mga kwento ng mga tao sa Davao. There's this one story of PPRD. Na, really helped me change my perspective on him. And it's about yung mga people na, walang kabuhayan sa Davao.
people in Manila, ang gagawin nila pag ganun, more on donation, mga ganyan. But a story of PPRD, kasi I went there to have a research, brief lang naman, para may masulat ako sa paper na pinablish namin. And, you know, one of the stories na nakuha ko doon is that yung government nila dati, even I don't know if it's still continuing, na pag wala kang kabuhayan, the government will really help you. The government will really help you. To find a living. Yes, to find a living. And I think that's important. Diba? Paano mo kasi masasabi na yung nation building kung wala ka namang talaga, kung wala kang panghahawakan. OMX. Oo. Yes, diba? How would you feel like na paano mo sasabihin na citizen ka kung wala kang pinaglalaban in the first place? And I do feel like that is important. Hindi lang ako masyadong makasama kasi I teach, 7 a.m. yung mga klase ko. So, ang ginagawa ko, pag after ng live nyo, doon na lang, nabibihis ako, kaya gagawa ko ng lessons, mga ganon. Yun lang, thank you so much. Thank you, I feel so honored. Thank you. Huwag niyo na painitin yung ulo ni Miss Joey, 4 a.m. na. Actually guys, alam ko kinukuha ni Reiko yung inis ko, kaya binigay ko. Alam ko kinukuha niya yung inis ko, kaya binigay ko. So, ganun po yun. Gusto mong kunin yung inis ko, di ayan, bibigay ko sa'yo. Madali akong kausap Ayun. So, anyway, yun. Wait, ahas dyan ka lang ha. Hello, Juan Sardonia. Hello po. Hello po. Ayan. Meron po kayong gusto i-share? Share ko lang ba? Pero una muna, mag-thank you ako sa inyo kasi nakapasok ako dito sa sa live. Then, especially sa Miss Joey tsaka kay Miss Sass. So, yung, alam mo naman yung itong live nyo, minsan mainit, pero informative naman kahit paano. Ay, hindi naman paano, talagang informative siya. So, actually, I'm OFW po ako. So, I was here in Europe. Umalis ako nung time ni PRRD. So, nagkaroon ako ng opportunity to work here in Europe. Then alam mo yung experience mo na na parang makikita mo na bakit ganito yung situation sa mga country sa Europe, then sa situation natin doon sa sa Pinas. Kasi katulad nitong PI, actually hindi ko to alam bigla lang to lumabas, tsaka may message sa akin, so wala akong kaalam-alam yung regarding sa PI na to. Biruin nyo yung gantong senaryo na hindi alam ng tao na mayroong ganitong pagpapapirma with regards to charter change. So, alam mo yung hindi muna in-inform ng government yung mga tao na magkakaroon ng pirmahan to charter change, kung ano yung napapaloob dun sa charter change na yun. So ito yung isa sa mga parang kinaiinis ko. Katulad ko na, at yun rin yung trigger points ni PRRD di ba? Yes, isa pa yun. So kung hindi dahil kay PRRD, hindi pa lalong nag-ingay kasi ilan lang tayong mga nag-iingay sa sa issue na to Then yung mga katulad natin ng yung mga katulad nyo ng mga influencer, sila pa yung pinag-iinitan. Then yung mga dati nating kakilala ng mga oposisyon, hindi natin marinig. 'Di ba? So ang point ko dito kasi, parang wala tayong kakampi. Ultimo yung mga oposisyon, hindi natin sila makita. Isang certain lang na nakikita ko is tulad ni Rowena Guanzon. Kahit pa paano siya, anti-Duterte siya dati, pero nagsasalita siya sa mga issue ngayon. Actually, ang nagsalita ba yung kasi anti-reform talaga yung Makabayan Bloc Isa sa mga unang nagsalita dyan, sila Edsel Lagman Diba? Kaso nga lang, nanggagaling sila dun sa space that they do not want to change anything doon sa Constitution. Kasi the 1987 Constitution really benefits them So yun yung pinanggagalingan nila. Pero they raised several valid points rin doon sa PI and all. I remember yung statement ni Edsel Lagman dyan. And very reasonable naman. Yun. Sila pa yung nagsalita. Yung mga
Pero marami si Edsel Lagban na nakikita ko yung ibang yung mga magkakapatid na chisposa, kasama yung bunso nilang kapatid na Becky, Denma, suportado pa rin si Tamba. Tamba. Oo. Pero parang nanlamig na rin yata yung relationship nitong Makabayan Black sa itong Makabayan Black with Martin Romualdez. Parang medyo hindi na ganun hindi na fine and dandy day yung relationship. Mukhang may nagbago. Ayan. I'm not so sure kung after this magkakaroon pa sila ng cooperation. Ayan. Ayun. Teka, punta na tayo sa ang tawag dito, punta na tayo lang. Actually, kaya gusto ko, kaya napakit ako. Kaya lang, pag-akit ko naman, ito namang si Cinti, kung ano yung sasabihin ko, yun din yung sinabi. So, kasi ganito, naniniwala ako sa sentiment ng mga taga Mindanao. Ever since, kasi bata pa ako talagang, yan yung gulo, yan yung usapan na gustong humiwalay ng Mindanao pag nagkakagulo lagi. And then, ayoko namang humiwalay yung Mindanao. For me talaga, gusto ko buo yung Pilipinas, personally. Kaya lang, pumasok tong PI na to na binababo yung People Initiative daw na hindi naman totoo. So, kung ganun, nananakot din si Duterte. Ituloy niyo yan. Ang gusto ng mga taga Mindanao, hindi naman initiative na mag-gawin yung constitution. Ang gusto nila is, mas gusto nilang humiwalay yung Mindanao. Kung constitution ang babaguhin natin, di sige, baguhin natin to, sama natin to sa usapan. Oo, yun. So, diba? Napaka ni Duterte kasi even yung alam mo, panakot lang yan parang ultimatum na itigil niya kung hindi ipupush ko to. And at the same time, nire-ready rin niya na parang pag hindi niyo tinigil, talagang ipupush ko to. And then yung mga reaction na ngayon na lumalabas, kahit yung reaction ni Rico kanina, kalkulado ni Duterte yan, yung mga pwede maging reaction. At ito namang si lolo mo, si BBM, napaplaning. So, instead na kausapin yung matanda or kaya mag-hit dun sa panawagan ng matanda, ikikwel daw niya. Parang, huy. By force. Pwede naman idaan sa usapan, bakit pwersa agad ang sinasabi mo dyan? So, pag pinersa mo yan, BBM, pasok ka na naman sa patibong ni Duterte. Ano ka ba? Lato sa'yo hindi mo nga mapaganda yung buhay namin tapos dadagdagan mo pa ng magpo-force ka pa dyan, pwede namang idaan to sa ng tao na kung gusto mong hiwalay ng mga taga Mindanao, may paraan naman dyan ng tahimik, pero gusto mong i-force. So, ayun lang, kaya parang ano pa rin ako, hopeful pa din ako na hindi matutuloy yung mahiwalay yung Mindanao kung bagkus, magkaisa pa din. Kumbaga, itigil yung mga kagaguhan ni Tambalos Dos, patawan si BBM para, para tas tulungan yung Mindanao. Kung ano yung i-continue lang, yung katulad ni sabi ni Saint, i-continue lang natin para matahimik din yung matanda. Ayun. Pero pinag okay Duterte, napaka-utak. True. Mindanao, meron kang gustong i-share, or itanong kay Sas para let's take advantage of the cosmological woman of the universe here. Ayan, hello guys, can you hear me? Yes, very clear. Ayan, no, so Joey, thank you very much for accepting me in this live, and wala na akong masabi kasi nasabi na nila, and I am waiting for your next topic. Yan lang. Okay, meron pala akong question. I think nasabi mo kanina about re-content. Marami kasi akong nakikitang channels na they are still re-uploading it. So anong actions mo dyan? Wala! Let them earn from it! Sabi ko nga, if kumikita sila dun sa content ko or sa yung pag-upload ng mga ganyan-ganyan, kung 11 tayong kumikita or 20 tayong kumikita dito sa live na to dahil ini-edit ninyo at china-chop-chop ninyo, ganyan. Okay lang yon, go lang. I do not really mind. Hindi ko kayo ika-copyright strike, hindi ko kayo Ang only request ko lang is for you to clearly direct your audience to subscribe and follow my platform kasi alam nyo na ang aming platform ni Sas ay talagang ginugurgur ng wagas. So, ilang beses namin napatunayan yan. Like for example, yung live ni Sas. Pag si Sas ang nag-live, di ba before Sas, nung pag nagla-live ka, ang live ni Sas parang nasa 30,000, 20,000. Tapos pag ibang nag-upload, 500,000 views.
True. Ganon. So ako, I do not really mind, no, if you're going to cut and recontent this, ganyan. Actually, yung isang live na si Trending Philippines, kinot niya yung live na nandun si Sasa tsaka si Direk. Sa channel ko, 12,000 views. Sa Facebook, parang 8,000, ganyan. In-upload niya. And it is 66,000 views. So, alam mo yun, klarong-klaro dito na ginugurgur kami, na pinipigilan yung aming... I have felt this ever since the world began. I am being discouraged to really, to really stop my platform, and I have been demonetized several times. Sabi ko nga, may man nagko-congratulate dito sa akin na parang, Miss Joey, yung Facebook mo, every 15 seconds merong ads. Ay, naku, po kayo maniwala dyan sa Facebook kasi January to February 6, ang kita po ng aking Facebook sa live ay $54. They are not paying me. Okay? They are not paying me. So, ngayon, this government is very, very greedy. Sa totoo lang. It is very, very greedy. And I think the way to fight them is not to be greedy. So, if you are going to earn from my content or whatnot, go ahead. Sige, mag-re-upload kayo. Ang hiling ko lang is for you to constantly remind your audience to follow my content, to follow my si Sas at saka yung mga nag-guest dito, ganyan. Kasi we really need to spread the word. Ganon. If I am going to be taken down, meron pa silang 20 websites na kailangan i-take down. And they cannot monitor you all. Diba? They cannot monitor you all. So, that's how we do it. Ayun. Kung baga meron ding good result kasi nga we are disseminating information, right? Di ba ang bait ni Mami Joey? Ayun. So, gamitin nyo lang ng gamitin. Spread nyo lang. And I don't really mind. Kahit mas marami pang views yung mga nagre-re-upload. Kaya nga, I noticed kasi na your channel only have like a small amount of views. But when I check to other channels, they have a lot. And, I assume that they are earning a lot, mas malaki kita nila sa akin. Ako pag views nila dun kaysa sa akin kilala ko na si Mami Joey since TikTok days pa, noong 2021. Actually, naloka ako nung akala ko minamonetize sila yung TikTok nila. Yung pala, hindi. Parang monetization doon. Kahit $2 yung for free. Oo. Nagsimula lang sila makaisip na mag-YouTube, mag-monetize. So, after na ng election, nung nanalo na si BBM, which is medyo too late na. So, ang purpose lang naman talaga nila is magpalaganap ng information. At so, kung makakatulong yung ginagawa ng iba, much better, di ba? Oo, much better. And, ang request ko lang is that, because I am not syndicated by Facebook, at talagang limitado nililimit nila yung reach ng Facebook ko. Talagang limited talaga yung growth niya. Naramdam na namin yan Tapos dinidiscourage talaga kami ng Facebook to create content. I hope you share the content, the live. Yun yung nire-request ko na parang kasi that's the only way to spread it organically diba? But in all fairness naman the videos that I'm notice is that they put credits naman, like Santo Galing. At saka most of them nagpapaalam naman, kumbaga hindi naman